Okay, naku po mga kababayan ha, itong si yung misis ni Atty. Roque ha, nakikialam na po. Nakikialam na mga kababayan ha, binibira na po itong mga congressman natin, itong misis ni Atty. Roque na si Mera Roque. Dahil mga kababayan sinasabihan ni yung misis ni Roque na libelous daw yung mga pinagsasabi ni Congressman Barbers. Kaya ito si Congressman Barbers agad na itong rumisbak. Ito pakinggan natin si Congressman Barbers. Mula sa Matrix, Kong Ace, talon po ako doon sa naging pronouncement ni Mrs. Roque sa inyo, abusive individual daw kayo. Yun na nga doon nga ako nagtataka. Alam mo, siguro mali yung pinagkukunan nila ng info. Kaya nga ang panawagan ko, meron naman pong social media. Makukuha nyo naman sa YouTube yung mga nangyaring mga hearings. So pwede nyo reviewin yan para makita nyo. Abusive daw po ako because I abuse my immunity from issuing statements that are libelous. Ang aking panawagan, kung meron man akong libelous statement dyan, tukuyin nila. Diba? Kasi yung sa akin, wala naman akong ano dyan hindi ko alam saan nanggagaling yung info na yon. Alam ni Atty. Harry Roque yan. Magaling na abogado yun si Atty. Harry. Opo. Magaling magtago. Yung mga documents at nababanggit yung pangalan ni Mrs. Roque, si Mrs. Myla Roque, correct me Kong Ace, ay because siya yung nag-sign dun sa lease agreement, tama ba? Oo, kasi merong mga pugante na mga Chinese na kung saan ay nag-lease ng bahay sa Baguio. Correct. Na kung saan ang nagmamay-ari ay isang korporasyon. At ang isa sa mga incorporator o may-ari ng korporasyon na yon ay ang pamilya Roque. Kaya nga yung sinasabi na ni Mrs. Roque na ini-involve ko raw siya doon sa illegal pogo, wala ako sinabing ganun. Kaya nga mas maganda reviewin nila yung mga hearings namin. Wala akong sinasabi. At saka mga kababayan itong ginagawa ng Quadcom, committee ng Quadcom committee, ay hindi po ito sasamid. Inaano yata ako ni Roque. Alam niyo mga kababayan, itong yung misis ni Roque ay hindi dapat dito nagiging balat sibuyas. Dahil alam nyo ma'am, ang may kasalanan dito, walang iba kundi si Roque. Yung mister mo. Bakit? Dahil unang hearing pala ng Quadcom ay ipinaliwanag niya na po. Tinanong kasi siya kung saan niya nakuha yung pera nyo na 3 million noong 2017 ay pumalo ito ng umabot na 100 million pagdating ng 2018. Isang taon lang yung pagitan. Tapos, nung natanong po siya ng ganyan ni Congressman Loistro, ay ang sinagot po niya dito, nagbinta sila ng lupa. Minana po sa kanya, minana niya sa mga magulang niya. Yung lupain na yan. Yung pinagbentahan ng lupa, kaya yan po ang dahilan kung ba't lumaki raw yung pera nila. Yung pera, yung salin na nila Roque. Yung salin nyo, mag-asawa. Siyempre, kasama kayo, mag-asawa kayo. Atoral, madadami ka talaga kasi mag-asawa kayo. Alangan naman yung pera na yan, kay Roque lang mapupunta. Kaya tapos, ang sabi pa ni Roque, Mrs. ni Roque, makinig ka. Ang sinasabi pa dito ng mister mo ay kung gusto nyo, ibibigay ko sa inyo yung mga dokumento. Siyempre, natuwa naman yung mga congressman para wala nang tanong-tanong pa. Sige, pumayag sila na ipasabpi na yung dokumento kung saan na sinasabi ni Roque na nagbenta siya ng lupa. Diba?
Yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hinihintay po ng mga congressman yung ano na yan, yung pinagbinta ng lupa, yung mga dokumento na yan para malaman nila natin, siyempre taong bayan namin, tayo lahat, malaman natin kung saan talaga kinuha yung yaman nyo ng mag-asawang Roque. Diba? Ngayon, ano bang nangyari? Inangako naman siya na dadalhin niya, ipapasa niya yung dokumento na yan. Yan nangyari, bakit nagtatago siya? Bakit nagtatago yung asawa mo? Ano yun? Patunay lang ba yan na talagang nagsisinungaling siya? Or dinadahilan niya lang yung korte? Dahil ang totoo, wala talagang dokumento. Paano nga ipapakita yung dokumento kung wala nga talaga? Saan galing yung pera nyo? 3 million 3 million 2017 yung salin nyo. Pagdating ng 2018, pumalo agad ito ng 100 million? Ba't hindi nyo kaya ipaliwanag? Di ba? Ipaliwanag nyo dapat yan. Ngayon nagtatago kayo. Kasalanan ba ng mga congressman? Kung gusto nila makita yung dokumento na yan para mapatunayan na nagbinta nga kayo ng lupa. Di ba? Kasi ang balita natin, yung sinasabi ni Roque na bininta ng lupa, yan dapat yung pagtatayuan ng pugo. Ba't natatakot kayo? Ba't ayaw nyo ipasa yung dokumento na yan? Dahil dito sa pahayag ni Mrs. Roque, nanganganib tuloy siya na ma-contempt kapag hindi siya dumalo sa susunod na hearing. Ayon dito kay Congressman Acop. Di ba? Tuloy muna natin to. Sabing ganun. So, alam din naman ni Harry Roque yan. Kaya dapat tatanungin niya yung husband niya o hindi kaya mag-usap sila. Isa pa, Kong Ace, yung paglipad niya pa Singapore para sa treatment, naging malisyoso daw yung pahayag ninyo regarding doon? Na hindi nyo daw kinilala yung doktor, yung long-time doctor niya na sinasabi nga doon sa sakit niya at maging yung hospital records? Unang-una, Robert, wala naman siyang sinabi sa kanyang letter sa amin na pupunta siya sa Singapore for treatment. Wala ko natatandaan, no? Kasi alam ko lang na ang pagkakatanda ko, dahil nung pangatlong hearing ng Quad, naimbitahan na siya. Hindi po siya dumating dahil meron po siyang excuse letter. Tinanggap namin yung excuse letter na yon. Sinasabi niya that she has undergone a surgery yata. Parang gano'n. Hindi ko na... patunay lang yan dahil sa tinanggap yung unang palusot, nasanay. Nasanay kaya ngayon nagpalusot na naman. Huwag nyo na payagan kasi lalong masasanay. Dapat magtago ka na rin na Mrs. Roque. Kasi ipaparesto ka na rin kapag di ka pa pumunta. Tama lang naman. Pinagbigyan ka na pala ng isang beses Nasanay ka naman, tigas na mukha mo niyan. Masyadong accurately matandaan, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi namin tinatanggap. Tinanggap namin yun. Pero merong nag-motion, no? Si Congressman Paduano, tinatanong niya na bakit itong sinubmit na medical records o medical certificate, inattach niya doon sa kanyang letter ay galing sa isang diagnostics laboratory yata yun, yung pagkakaintindi ko. Kaya nga nang hingi pa ng ibang records, medical records si Congressman Paduano, hindi ako, di ba? Dahil ako ang chairman ng komite, natural lamang na kapag may mga motion ng mga ganyan, alam mo naman yan, Robert, dahil galing ka na dito sa House, no? Any motion posed by a member, much more a chairman, a co-chair of a joint committee, dapat mag-ruling po ang chair dyan. Ito'y pinagbobotohan. Kaya nga, di ba, ang tanong nga dyan, any second, pag sinabing second, are there any objections? Pag wala, unanimous. It is assumed that it is a unanimous vote. Kaya nga, alam din ni Atty. Harry Roque yan. Kaya dapat finifeed niya yan kay Mrs. Doon sa term now... Paano naman kasi malalaman ni Mrs. Roque kung hindi sinasabi ni Atty. Roque sa kanyang Mrs.
Paano kasi puro ano ba kasi ang hinahanap lagi? Sino ba kasi ang kasama lagi ni Roque? Tatanong lang naman. Sino ba talagang lagi kasama? Ba't hindi alam ni Roque? Hindi ba kayo nag-uusap? Hindi ba kayo nagkakasama sa pagtulog? Hindi ba kayo nag-uusap sa pagkainan? Habang kumakain, nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay? Diba? Hindi ba kayo ganun? Hindi ba kayo magkasama lagi? Sino bang kasama lagi ni Roque dito? Si ano kaya? Hindi kaya si ER? Tuloy natin. Na wasak ba yung family? Nanggaling ba sa inyo yung salitang yon, Kong Ace? Hindi naman galing sa akin yan. Tataka nga ako. Wala naman ako sinabing ganun eh. Di ba? Ang sinabi ko lang, nung tinanong niyan, hindi naman ako dapat ang tanungin nyo dyan. Di ba? Bakit nyo ako tatay? Ako yung siguro yung last person that will say that. Wala kaming pakialam sa anumang personal na ano ng pamilya nila, di ba? Hindi manggagaling sa amin yan. Kung doon sa mga itinanong ko sa iyo, nanggaling lahat 'yun sa statement ni Mrs. Myra Roque. So lumalabas lahat doon sa sinabi niya na 'yun, mukhang hindi lahat tama base doon sa pagsagot ninyo, sa pagtugon po ninyo. So ano ang nakikita nyo dito, Kong Ace, sa nangyaring o sa ginawang statement nito sa social media, sa halip na nagpunta na lang sana dyan sa inyo during the hearing at doon yan nilahad yung mga sentiments niya? Tama ka, Robert, no? Kaya nga ang panawagan namin, kaibigan naman ni Harry, yung ibang mga kasamang congressman, kung tinitrato rin niya akong kaibigan, umarap na lang siya diyan sa committee. I-submit niya yung mga pinangako niya. Alam mo, Robert, ang rason na may mga dokumentong hiningi sa kanya, dahil siya ang nagsabi na meron siyang ganong dokumentong ibibigay sa platform. Hindi naman po nag-volunteer po siya na ibigay siya po yan. nag-volunteer dyan. Patunayan na talagang wala siyang kinalaman. Sa pagtatanong ni Congresswoman Jinky Luistro, Congressman Rog Gutierrez, Congressman Carabs Paduano, Congressman sino pa ba yung nagtanong, si Johnny Pimentel, hinihingi nila itong mga dokumentong ito para mapatunayan na tama ang sinasabing sagot ni Attorney Harry Roque. Siya nag-volunteer niya mga yan Oo. Ngayon parang bumabaliktad yung kwento. Sa labas, sa social media, binabaliktad niya yung Quadcom. So, si Attorney Harry Roque na cited in contempt ulit dahil nga sa kabiguan niya, Kong Ace, na ibigay yung hinihingi ninyo plus hindi nag-a-attend. Ngayon, may report na ba sa inyo ang Sergeant at Arms kung nasaan yung location o PNP or NBI, kung sino man yung naghahanap sa kanya sa location niya? Wala pa rin, Robert, no? And sana nga, humarap na si Attorney Harry Roque sa lalong mas madaling panahon. Ayan mga kababayan, pinapaharap na ni siyempre ang balita ko nga rin dito, pati si Mrs. Roque. Si Mrs. Roque ay sinasabihan na rin dito na kailangan mo na humarap sa susunod na Quadcom hearing, dahil kung hindi, matutulog ka kay Roque. Dalawa na kayong wanted. Ayan kasi. Bakit kasi ang hilig-hilig nyo kasi lumaban sa mga nasa gobyerno? Bote sana kung yung pinaglalaban nyo may katwiran. Mukhang walang katwiran Paano ko nasabi na walang katwiran? Ang pinapaniwala nyo kasi yung inyo lang. Paano naman yung batas ng Pilipinas? Di ba natin susundin yan? Dahil di ba porket ba mga abogado kayo, alam nyo pasikot-sikot ng batas, so hindi nyo na susundin yung batas ng Pilipinas. Yung batas nyo lang dapat sundin. Hindi naman tama yan, kaya dito kay Roque, humarap ka na lang, sir. Harapin mo na lang, tsaka sama mo na si misis mo para hindi rin siya ma-wanted. Tsaka magkwentuhan kayo mag-asawa. Bakit naman hindi kayo yata nagkukwentuhan sa isa't isa?
Nagtataka lang naman ako, sino ba talaga ang mga kasama mo, Atty. Roque? Dapat ang unang-unang ang karamay mo dyan, misis mo. Dapat lagi siya nasa tabi mo. Di ba? Hindi yung bakit parang hindi mo yata kwinikwentuhan yung misis mo. Natataka si Congressman Barbers.